Hi! Welcome uli dito sa Panglasang Pinoy. Kamusta na kayo? Gusto ko nga palang pasalamatan yung mga kababayan natin na walang sawang bumibisita sa ating website sa panlasangpinoy.com. Itong mga to yung mga masisipag mag-comment at the same time nag-share din sila ng kanilang nalalaman, ano? Lalong-lalo na yung mga kababayan natin dito sa North America. Ganun din yung mga taga-Canada. Kamusta kayo dyan? Yung mga taga-Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden at Ireland, salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana tuloy-tuloy ang ating pagbisita sa Panlasang Pinoy. Ganun din pala yung mga kababayan natin sa Singapore. Yan, marami tayong mga visits na nakukuha dyan. Ganun din yung mga taga-Dubai, mga taga-Hong Kong, at syempre, yung ating mga kababayan sa Pilipinas. Kamusta po? Dun sa ibang hindi ko nabate, pasensya na kayo kasi nalalaman ko lang itong mga country kung saan nag-originate yung ating mga viewers kasi sinasabi nila kapag nag-email sila sa akin or kapag nagko-comment sila. Hayaan po ninyo, sa susunod, babawi po tayo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng simpleng recipe. Isang salad na recipe ito, ang tawag dito, macaroni salad, na syempre, Filipino style. So, ito yung kakailanganin nating mga ingredients. First of all, kailangan natin ng elbow macaroni, or pwede din kayong gumamit ng any other macaroni. Next, kailangan natin ng chicken breast na boneless. Raisins, boiled eggs, pineapple chunks, mayonnaise, cheddar cheese na cube, onion, ito po yung onion na puti, mint, salt, at ground black pepper. Guys, since hindi naman masyadong mahirap yung pag-prepare ng macaroni, hindi ko na pinakita sa inyo yung video kung paano kunyari magluto ng macaroni, kung paano mag-boil ng egg, or kung paano magluto ng chicken. Alam ko na sa kakayahan ninyo ngayon, sa inyong skills, kayang-kaya ninyong gawin yan. So, ikukwento ko na lang kung paano ko ginawa. So, pagdating dito sa ating macaroni, which is itong elbow macaroni nga, ang ginagawa ko dito, papakuluan ko lang ito sa hot water for about 9 to 11 minutes. Bago ko ito pakuluan, nilalagyan ko muna yung water ng salt at saka ng konting oil para mag-separate. And then, every 2 minutes, sinisigurado kong nahalo ko mabuti itong macaroni. Now, ang kailangan natin gawin next is, kung macaroni natin na naluto na nga, lalagyan na natin ng mayonnaise. So, ang gamit kong mayonnaise actually dalawang klase. Gumagamit ako ng Miracle Whip. Yan, advertisement na yan. And, yung ordinary na mayo. Magkaiba kasi ng lasa tong dalawang to. Itong Miracle Whip, kapag ginamit natin, medyo maasim-asim. Kung ordinary mayo, as in plain mayo taste, paano ko ba sasabihin to? Yung plain mayo taste, yung parang pag tinikman mo, okay, mayonnaise, nothing more, diba? So, mas nagustuhan ko yung pinaghahalong lasa itong dalawa. So, dalawang klaseng mayonnaise ang ginagamit ko. So, ilalagay lang natin to. So, pinaghalo ko lang siya. Ganyan lang kasimple. And then, ihalo ko na to ngayon dito sa ating macaroni. So, ayan kukuha lang ako ngayon ng panghalo ko para mahalo ko mabuti siya. Kasi kapag kutsara, hindi masyadong nakahalo, So, ayan. So, ito. Nahalo na natin yung mayonnaise. Next na kailangan natin gawin, ilalagay na natin yung ating onion. Yung onion, madali lang. I-mince mo lang yung onion, meaning hiwain ng pinong-pino. Yan ang gamit natin dito, Spanish onion. Ito yung kulay puti. So, ayan. Na-mix na natin yung onions. Ilalagay natin ngayon yung ating cheese. So, meron ako ditong cheddar cheese na hiniwa ko ng cubes. Kung makikita ninyo, yan. So, cheddar cheese ito. Kung wala kayong cheddar cheese, kahit anong klaseng cheese, as long as hindi siya kesong puti, okay lang din yan. Tsaka hindi rin siya blue cheese, alam mo yan, So, pwedeng
cheddar cheese o yung mga nabibili nating mga ordinary cheeses, papasa na yan. Kung ayaw ninyo ng cube, pwede din ninyong i-grate yung cheese, tapos ihalo lang natin. Okay. After the cheese comes the chicken. So, ito yung ating chicken. Boneless na chicken breast ang gamit ko. Iniwa ko rin. Bagay, dinice ko siya. So, makikita ninyo buong buo. Again, as an alternative, no? Kung wala kayong chicken, gusto nyo may iba, pwede kayong gumamit ng ham. Or kung gusto nyo din na chicken, pero wala naman kayong makitaan ng boneless chicken breast, pwede naman yung ordinary chicken lang natin. Like, for example, yung may buto. Pakuluan nyo lang yon. Once naluto na, himayin ninyo. Yung tipong paghimay sa pansit, yung kinukurot. Wala namang problema kung gawin natin yon. Pareho din naman chicken yan. Or, kung talagang wala na kayong time gumawa nun, dito kasi, sa mga groceries, makakabili kayo ng mga chicken na nakadelata. Actually, luto na yun. Bubuksan nyo lang yun, yung chicken chunks. Then, okay na rin yun. Now, nahalo na natin yung chicken. Lalagay ko ngayon yung pineapple. Ito, pineapple chunks. So, lahat sila, no? Chunks. Naka-square na hiwa. Haluin lang natin. After nung pineapple, lalagay ako ng egg. So, ito, hard-boiled eggs to. And then, isasama ko na yung ating raisins. Medyo generous serving sana sa raisin para medyo manamis-namis yung ating macaroni salad. So, ito na yung ating raisin. Importante na haluin muna natin ulit. So, ang procedure natin dito, no? Panay halo lang ng halo. Ngayon, kailangan lang natin lagyan ng konting flavoring. So, ang flavoring dito, simple lang din. Gamit lang tayo ng salt at saka ng pepper. So, salt, mas maganda. Nasa kamay ninyo, magugas lang kayo mabuti. Dadash natin para hindi maparami yung ating paglalagay. So, nakakontrol natin. Ayan. And then, some dash of pepper. Ayan. Haluin lang natin. Okay na tong ating macaroni salad. Next thing to do, papasok muna natin siya sa refrigerator para mag-chill. So once na lumamig na to, we can serve it. Ayan, ano, di ba? Talagang simpleng-simple lang gumawa nitong ating macaroni salad. So, having said that, ito na ngayon ang ating macaroni salad na Filipino style.